5:00 pa lang ng umaga ay gising na si Mara. Hindi dahil may aagahan siyang pasok sa restaurant, kundi dahil nakasanayan na niyang tumulong muna sa tiyahin niya sa palengke bago umuwi sandali para magpahinga at mag-ayos para sa trabaho sa gabi. 23 taong gulang pa lang siya, pero pakiramdam niya minsan ay napag-iiwanan na siya ng kabataan. Habang ang iba niyang kaedad ay abala sa gala, plano sa travel, o pagpo-post ng masasayang litrato sa social media, siya ay abala sa pagtitinda ng gulay tuwing umaga at pagseserbisyo ng pagkain sa mga mayayaman tuwing gabi. 3 taon na mulang nang mawala ang kanyang ina dahil sa komplikasyon sa puso. Mula noon, siya na ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya. May isang kapatid siyang nasa senior high school na kailangan ng baon, proyekto at pamasahe araw-araw. Ang renta sa maliit nilang inuupahang kwarto sa Taguig ay hindi pwedeng madelay. May mga bayarin sa kuryente at tubig na hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Kaya kahit pagod, kahit minsan ay gusto na niyang umiyak at magreklamo, pinipili niyang tumahimik at kumayod. Sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kama niya, nakatago ang iisang malinaw na alaala ng kanyang ina. Isang lumang litrato na kuha pa noong bata pa siya. Sa larawan, hawak siya ng kanyang ina habang nakangiti ito sa kamera. Medyo kupas na ang kulay at may konting punit sa gilid. Pero iyon lang ang tanging malinaw na retrato na meron siya. Wala silang ibang family album. Wala ring mga kwento tungkol sa kanyang ama. Sa tuwing magtatanon siya noon, simpleng ngiti lang ang isinasagot ng kanyang ina at sasabihing, sapat na nandito tayo para sa isa't isa. Bata pa siya noon kaya hindi niya inusisa. Ngulit ngayong wala na ang kanyang ina, mas lalong sumisikip ang dibdib niya sa dami ng tanong na walang kasagutan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakasuot na siya ng maayos na uniforme sa isang kilalang fine dining restaurant sa BGC. Malinis ang sahig, makintab ang mga baso, at tahimik ang ambience na may marahang tugtog ng piano sa background. Dito niya mas ramdam ang agwat ng buhay. Isang maling galaw lang ay maaaring mapagalitan siya ng supervisor. Isang reklamo lang ng customer ay maaaring magdulot ng memo. Kaya lagi siyang maingat. Laging nakangiti, laging maayos ang postura. Sa araw na yon, ramdam sa buong restaurant ang kakaibang tensyon. Maagang nagkaroon ng briefing ang manager. May darating daw na napaka-importanting bisita. Isang kilalang bilyonaryong negosyante na madalang magpakita sa publiko. Pero kapag lumabas, ay laging laman ng business news. May private dinner daw ito sa kanilang VIP room kasama ang ilang kasosyo. Lahat ng staff ay pinaalalahanan na maging doble ang ingat. Walang pwedeng magkamali, walang pwedeng maging sablay. Habang nakikinig si Mara, tahimik lang siya sa gilid. Sanay na siya sa ganitong mga paalala. Ilang beses na rin siyang nakapagsilbi sa mga kilalang personalidad. Pero sa tuwing may ganitong event, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot sa mayaman, kundi dahil alam niyang bawat pagkakamali ay may katumbas na tiwala at oportunidad. Pagkatapos ng briefing, isa-isa nang inassign ng manager ang mga staff na magsisilbi sa VIP guest. Nang marinig ni Mara ang kanyang pangalan, bahagya siyang natigilan. Isa siya sa piniling mag-assist sa private dinner. "Maingat ka ha, Mara," sabi ng supervisor niya. Tumango lang siya at pilit na nangiti. Habang inaayos niya ang mga kubyertos at sinisiguradong tama ang pagkakalatag ng plato sa VIP room, saglit siyang napahinto. Napatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin sa dingding. Simpleng waitress lang siya sa paningin ng marami, pero sa likod ng unipormeng iyon ay isang anak na nangungulila, isang ate na lumalaban, at isang dalagang pilit binubuo ang sarili kahit kulang ang piraso ng kanyang nakaraan. Maya-maya pa ay maririnig na nila ang pagdating ng bisita. Tahimik na bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang ilang lalaki na nakabarong at suit.
Sa gitna nila ay isang lalaking nasa huling bahagi ng 50 taong gulang. Maayos ang tindig, hindi maingay ang kilos, pero may bigat ang presensya. Hindi pa ni Mara alam ang kanyang pangalan, pero malinaw na siya ang hinihintay ng lahat. Huminga ng malalim si Mara at inayos ang suot na apron. Inahanda niya ang sarili sa isa na namang gabi ng maingat na pagsisilbi. Hindi niya alam na sa simpleng assignment na yun, sa isang gabing akala niya ay katulad lang ng iba, unti-unting bubuksan ng pintuan ng isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na may kinalaman sa litrato ng kanyang ina at sa bahagi ng kanyang buhay na hindi kailanmang naipaliwanag. Tahimik na umupo ang lalaking nasa gitna ng grupo sa loob ng VIP room. Hindi siya kagaya ng ibang negosyanteng madalas dumating sa restaurant na malakas ang tawa at agad naguutos kung ano ang gusto. Si Don Alejandro Villarreal ay kalmado ang kilos, diretso ang tingin at tila sanay sa tahimik na kapangyarihan. Isang simplang relo lang ang suot niya at walang anumang alahas na nagpapakitang siya ang isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Ngunit sa paraan ng paggalaw ng mga kasama niya, malinaw na siya ang sinusunod. Mula sa gilid, pinagmamasdan siya ni Mara habang naghahanda ng tubig at alak na ihahain. Hindi siya sanay manghusga ng tao base sa itsura, pero may kakaiba sa presensya ng matandang lalaki. Hindi ito suplado, pero hindi rin basta-basta nilalapitan. May lungkot sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula ang dinner meeting ng maayos. Isa-isa niyang inihain ng mga putahe, maingat sa bawat hakbang, sinisiguradong walang kalansing ang kubyertos at walang matapong sabaw sa mesa. Paminsan-minsan ay nagkakasulubong ang tingin nila ni Don Alejandro, ngulit mabilis ding itong umiiwas at bumabalik sa pakikinig sa mga kasama. Lumipas ang halos 1 oras nang matapos ang pangunahing usapan. Nagpaalam muna sandali ang isa sa mga kasosyo para sagutin ang tawag sa labas. Naiwan sa mesa si Don Alejandro habang abala si Mara sa pag-aayos ng mga ginamit na plato. Sa sandaling iyon, tumayo ang lalaki at kinuha ang coat na nakasabit sa likod ng upuan. Ngunit sa pag-abot niya rito, may nahulog sa sahig. Isang pitaka ang dumilas at marahang tumama sa tiles. Agad nang lumuhod si Mara upang pulutin iyon bago pa niya tuluyang maitulak ng paa. "Sir, nahulog po ang pitaka ninyo," mahinahon niyang sabi. Ngulit sa pag-abot niya, bahagyang bumukas ang pitaka. Hindi niya sinadyang silipin, ngunit nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang litrato sa loob. Napatigil siya. Isang babae ang nasa larawan. Nakasuot ito ng simpleng bestida, mahaba ang buhok at may malumanay na ngiti. Medyo kupas na ang papel, halatang matagal nang nakatago. Ngunit hindi ang pagkaluma ang nagpahantong kay Mara, kundi ang mukha. Parang sinuntok ang dibdib niya. Ang babae sa larawan ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina noong kabataan nito. Hindi lang basta hawig, parehong-pareho ang hugis ng mata, ang kurba ng labi, pati ang maliit na nunal sa gilid ng pisngi. Para siyang nakatingin sa mas malinaw at mas batang bersyon ng kanyang ina. Nanginig ang kamay niya. Bigla niyang naalala ang lumang litrato sa kahon sa ilalim ng kama niya. Ang parehong ngiti, ang parehong tinging puno ng pangarap. Hindi niya namalayang namuo ang luha sa mga mata niya. Napansin iyon ni Don Alejandro. "May problema ba?" tanong nito. Mababa ang boses, ngulit malinaw. Mabilis niyang sinubukang pigilan ng sarili. Hindi siya dapat umiyak sa harap ng customer. Hindi siya dapat makialam sa personal na gamit ng iba. Ngulit hindi niya mapigilan ang pagtitig sa larawan habang hawak ang pitaka. "Pasensya na po," halos pabulong niyang sabi. "Hindi ko po sinadya, nakita ko lang po ang litrato." Bahagyang sumingaut ang lalaki.
Hindi sa galit, kundi sa pagtataka. Kinuha niya ang pitaka mula sa kamay ni Mara at sunilyapan ang larawan. "Bakit?" tanong niya. "May naalala ka ba?" Doon tuluyang pumatak ang luha ni Mara. Hindi ito malakas na pag-iyak, kundi tahimik na pagluluha na tila matagal nang kinimkim. "Kamukha po siya ng nanay ko, yung nasa litrato, parang siya po." Natahimik si Don Alejandro. Muli niyang tinitigan ng larawan, mas matagal ngayon. Parang may bumalik na alaala sa mga mata niya, ngunit hindi pa siya nagsasalita. Ang mga ingay sa labas ng VIP room ay tila nawala sa sandaling iyon. Parang sila lang dalawa ang nasa loob. "Wala na po ang nanay ko," dagdag ni Mara. Hindi niya alam kung bakit siya nagsasalita ng ganito sa isang estranghero. 3 taon na po." Isang maikling paghinga ang narinig niya sa lalaki. Ganyan din siyang ngumiti. "Hindi nagbago sa alaala ko." Hindi agad naintindihan ni Mara ang ibig niyang sabihin, ngulit ramdam ng lalaki na may bigat ang hawak ng lalaking iyon na litrato. Hindi ito simpleng souvenir o koleksyon. May bigat ang paraan ng pagkakahawak niya rito. Bumalik sa mesa ang mga kasosyo at muling nagpatuloy ang formal na usapan. Ngulit iba na ang daloy ng gabi para kay Mara. Sa bawat paglapit niya sa mesa, hindi niya maiwasang maalala ang mukha sa pitaka. Hindi niya maunawaan kung bakit hawak ng isang bilyonaryo ang litrato ng babaeng kamukha ng kanyang ina. At sa kabilang banda, tahimik ding tila naglalakbay sa nakaraan si Don Alejandro habang nakikinig sa mga kasama. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Mara, parang sinusukat ang bawat detalye ng kanyang mukha. Nang matapos ang dinner at isa-isang nagsialisa ng mga bisita, nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Mara. Hindi niya alam kung bakit parang may nabuksang pinto sa gabing iyon. Isang simpleng pagkahulog ng pitaka, isang litrato, isang pagkakahawig. Hindi pa niya alam, ngunit ang sandaling iyon ay magsisilbing simula ng mas malalim na tanong tungkol sa kanyang ina, sa lalaking may hawak ng litrato at sa bahagi ng kanyang buhay na matagal nang walang paliwanag. Hindi agad nakaalis si Don Alejandro matapos ang dinner. Habang ang mga kasosyo niya ay nauna nang lumabas ng VIP room, nanatili siyang nakaupo sandali, tila may iniisip. Si Mara naman ay tahimik na nagliligpit ng mga baso at plato. Pilit inaayos ang sarili matapos ang hindi niya inaasaang emosyon kanina. Inisip niyang baka mapagalitan pa siya kung may makapansing umiyak siya habang naka-duty. "Miss," tawag ni Don Alejandro. Mahinahon pero may bigat. Napahinto si Mara at agad na tumayong ng maayos. "Yes po, sir?" Saglit siyang tinitigan ng matanda, parang may hinahanap sa kanyang mukha. Hindi ito bastos na pagtititig, kung hindi parang sinusubukang buuin ang isang palaisipan. "Kanina, sa Milanito, sabi mo kamukha ng nanay mo ang babae sa litrato." Napalunok si Mara. Ramdam niyang kaba. Baka isipin ng lalaking nag-iimbento siya o nakikialam sa personal nitong buhay. "Opo, sir. Pasensya na po kung napansin ko. Hindi ko po sinasadya." "Hindi ako galit," sagot nito agad. "Gusto ko lang maintindihan." Tahimik ang buong silid. Ang ilaw sa VIP room ay malambot, sapat lang para makita ang bawat ekspresyon. Parang mas naging totoo ang usapan sa ganitong tahimik na sandali. "Anong pangalan ng nanay mo?" tanong ni Don Alejandro. Nag-uninlangan si Mara. Hindi siya sanay magkwento ng personal na bagay sa estranghero, lalo na sa isang kasing laki ng pangalan ng lalaking kaharap niya. Ngulit may kung anong nagtulak sa kanyang magsalita. "Lydia po, Lydia Ramos." Halos hindi gumalaw si Don Alejandro, pero napansin ni Mara ang bahagyang paghigpit ng kanyang panga. "Taga saan siya?" "Sa Quezon po. Lumuwas lang siya ng Maynila nung dalaga pa siya. Doon na po kami tumira hanggang sa..." Hindi na niya natapos ang pangungusap. "Hanggang sa mawala siya." Dugtong ng matanda. Mahina. Tumanggo si Mara.
Dahan-dahan kinuha ni Don Alejandro ang pitaka mula sa bulsa ng coat niya at inilabas ang litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Maingat, parang may sagradong kahulugan. Ang babaeng ito, sabi niya, ang pinakamahal kong babae nung kabataan ko. Napatigil si Mara. Hindi niya alam kung ano ang dapat naramdaman. Asawa niyo po? Tanong niya nang hindi namamalayan. Umiling ang lalaki. Hindi kami nagkatuluyan. May kung anong bumidat sa hangin. Parang unti-unting nagtatagpo ng mga piraso ng isang kwento na matagal nang naputol. Bigla siyang nawala sa buhay ko. Patuloy nito. Wala akong paliwanag. Isang araw, hindi na siya sumagot sa tawag ko. Hindi na rin siya bumalik sa lugar kung saan kami madalas magkita. Naramdaman ni Mara ang paninikip ng dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may koneksyon ng bawat salitang binibitawan ng matanda sa sarili niyang nakaraan. Nag-aalam siyang kung anong nangyari sa kanya. Dagdag nito, ang alam ko lang, mahal ko siya. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang litrato niya. Napatingin si Mara sa larawan. Mas malinaw niya ngayong nakikita ang mukha ng babae. Kung pagbabasihan ang edad sa litrato, mukhang nasa early 20s ito noon. Eksaktong edad ng kanyang ina sa mga kwentong minsan nitong nabanggit tungkol sa kabataan niya. Sir, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Hindi niyo po ba siya hinanap? Sandaling natahimik si Don Alejandro. Hinahanap ko siya sa paraang alam ko. Pero may mga bagay na hindi kayang lampasan ng isang tao, lalo na kapag may pamilya at pangalan na kailangang protektahan. Hindi man niya direktang sinabi, malinaw na may hadlang noon sa relasyon nila. Yaman, pamilya, impluwensya. Biglang sumagi sa isip ni Mara ang isang alaala. Nung bata pa siya, minsan narinig niya ang tiyahin niyang may kausap at sinabing, kung hindi lang siya sinanakot ng pamilya ng lalaking yon, baka iba ang buhay niya ngayon. Noon hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin. Ngayon tila unti-unti itong nagkakaroon ng hugis. Sir, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ilang taon na po ba kayong may hawak ng litrato na yan? Mahigit 2-3 taon. Nabingi si Mara sa numero. 2-3 taon. Yun din ang edad niya. Hindi niya agad pinansin ang pagkakatugma. Ayaw niyang mag-isip ng malayo. Ayaw niyang umasa sa isang bagay na maaaring magdulot lang ng sakit. May anak po ba kayo? Hindi niya napigilang itanong. Saglit nag-angat ang tingin si Don Alejandro. Wala akong kinilalang anak. At kung meron man, hindi ko alam. Parang huminto ang mundo ni Mara sa sandaling yon. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga kasalitang iyon, pero ramdam niya ang bigat nito. Lalo na't wala rin siyang malinaw na alaala o impormasyon tungkol sa kanyang ama. Ni pangalan, ni litrato, wala. Nang marinig ang pagbukas ng pinto sa labas, bahagyang umurong si Mara. Baka may makapansin sa kanila. Baka may mag-isip ng kung ano. Tumayo si Don Alejandro at inilagay muli ang litrato sa pitaka. Salamat sa sinabi mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero hindi ito basta pagkakahawig. Hindi na siya nakasagot. Habang papalabas ang matanda, napalingon uli siya kay Mara. Sa mga mata niya ay may halong pag-asa at takot. Parang may nabuo ng hinala, ngunit hindi pa handang sabihin ng buo. At si Mara, naiwan sa gitna ng tahimik na VIP room, dala ang mas bigat na tanong kaysa dati. Kung ang babaeng nasa litrato ay ang kanyang ina, at kung ang lalaking may hawak nito ay ang dating minahal ng kanyang ina, ano ang ibig sabihin noon para sa kanya? Sa unang pagkakataon sa loob ng 2-3 taon, naramdaman niyang baka hindi aksidente ang pagkawala ng mga sagot sa buhay niya. Baka may taong matagal nang naghahanap sa babaeng minahal niya nang hindi niya alam na may naiwan itong anak na lumaking walang ama. Kinabukasan, hindi mapakali si Don Alejandro sa loob ng kanyang opisina. Ilang beses niyang binuksan ang pitaka at muling tinitigan ang lumang litrato ni Lydia. Sa loob ng mahigit 2 dekada, sanay na siyang balikan ang alaalang iyon ng mag-isa. Mulit ngayon, may bagong mukha nang sumisingit sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mara. Ang parehong hugis ng mata,
ang parehong paraan ng pagtingin kapag naguguluhan. Hindi siya basta naniniwala sa pagkakataon. Sa mundo ng negosyo, natutunan niyang bawat bagay ay may dahilan. At kung may dahilan ng pagkakahawig ng dalagang waitress at ng babaeng minahal niya noon, kailangan niya iyong malaman. Hindi siya sanay na magpadalos-dalos, kaya bago siya gumawa ng anumang hakbang, kinausap muna niya ang kanyang matagal ng assistant. Hindi para ipahukay ang buong buhay ni Mara, kundi para kumpirmahin lamang ang ilang detalye. Kung talagang may nagnyangalang Lydia Ramos na nagtrabaho sa Maynila 23 taon na ang nakalipas. Kung may anumang tala na maaaring magdugtong sa mga piraso ng nakaraan. Ngunit habang hinihintay ang impormasyon, hindi siya nakatiis. Makalipas ang 2 araw, bumalik siya sa restaurant. Hindi na kasama ang mga kasosyo at wala ng formal na dinner. Nagpa-reserve siya ng mesa, mag-isa. Nang makita siya ng manager, agad itong naging magalang. Ngunit ang hinanap ng kanyang mga mata ay iisa lamang, si Mara. Sa kabilang banda, natigilan si Mara nang sabihing naroon muli ang bilyonaryo. Hindi niya alam kung bakit parang mas bumilis ang tibok ng puso niya. Mula noong gabing iyon, hindi na siya naging mapakali. Paulit-ulit niyang inaalala ang sinabi ng lalaki, ang bilang ng taon, ang pagkawala ng kanyang ina sa buhay nito, ang kawalan niya ng ama. Nang tawagin siyang muli para magsilbi sa mesa ni Don Alejandro, sandali siyang napapikit. Huminga siya ng malalim bago lumapit. "Good evening po," maayos niyang bati. "Good evening, Mara," sagot nito. Mas personal ang tono ngayon. Nararamdaman niyang hindi na ito simpleng customer interaction. May kailangan silang pag-usapan. Pagkatapos maihain ng inumin, marahang nagsalita si Don Alejandro. "May oras ka ba pagkatapos ng shift mo?" tanong niya. "May gusto sana akong linawin. Hindi bilang negosyante, kundi bilang isang taong naghahanap ng sagot." Hindi agad sumagot si Mara. May takot sa dibdib niya. Ngulit may bahagi ring gustong marinig ang katotohanan, anuman ito. "Hanggang 11 po ang shift ko," sagot niya sa huli. "Maghihintay ako," maikli nitong sabi. Lumipas ang mga oras na tila mas mabagal kaysa dati. Nang matapos ang trabaho niya, nagpalit siya ng simpleng damit at lumapit sa mesa kung saan tahimik na nakaupo si Don Alejandro. Nagpunta sila sa isang coffee shop sa loob ng parehong gusali. Hindi ito mamahaling lugar, kundi tahimik at sapat para makapag-usap. "Gusto kong marinig ang buong kwento ng nanay mo," diretsyong sabi ng lalaki. Dahan-dahang nagsalita si Mara. Ikinuwento niya kung paanong naging tahimik at matatag ang kanyang ina. Kung paano ito hindi nagkwento tungkol sa kanyang ama, kung paano silang namuhay ng simple at kung paano nang may mga gabi na nahuhuli niyang umiiyak ito ng mag-isa. "May binanggit ba siyang pangalan?" tanong ni Don Alejandro. Umiling si Mara. "Wala po. Tuwing magtatanong ako, sasabihin niya lang na may mga bagay na mas mabuting manatili sa nakaraan." "May kaibigan ba siya noon? May nakilala ka bang maaring may alam?" "May tiyahin po ako na minsang nagsabi na may mayamang pamilya raw na tumutol sa relasyon niya, pero hindi na niya iyon inulit." Tahimik na napasandal si Don Alejandro. Parang unti-unting lumilinaw ang isang matagal nang tinakpang alaala. Alam niyang hindi naging madali noon ang relasyon nila ni Lydia. Alam niyang may mga taong nakialam. Ngunit hindi niya inakala na may mas malalim pa palang nangyari. 23 taon ka na, tama? "Opo." Muli siyang natahimik. Sa loob ng isipan niya, mabilis ang takbo ng mga alaala. Ang huling beses niyang nakita si Lydia, ang panahong iyon, ang pagkabigla niyang pagkawala, ang mga sulat na hindi na nasasagot.
Kung buntis si Lydia noon at hindi niya alam, ano ang ibig sabihin nito ngayon? Hindi agad sinabi ang hinala niya. Ayaw niyang biglain si Mara. Ayaw niyang magbigay ng pag-asa na maaaring magdulot ng panibagong sugat. Hindi ko alam kung saan hahantong ito, mahinahong niyang sabi. Pero gusto kong malaman ang katotohanan at kung may kinalaman ako sa nakaraan ng nanay mo, may pananagutan ako roon. Hindi agad sumagot si Mara. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May bahagi sa kanya na gustong maniwala. May bahagi ring natatakot na baka isa lamang itong maling akala. Sa unang pagkakataon, pareho silang nakaupo hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang dalawang taong may kulang sa kwento ng kanilang buhay. Sa labas ng coffee shop, tuloy ang dalaw ng siyudad. Ngunit sa loob ng tahimik na usapan nila, unti-unting nabubuo ang posibilidad na ang lalaking matagal nang naghahanap sa babaeng minahal niya ay maaaring nakaupo ngayon sa harap ng anak na hindi niya alam na mayroon siya. Matapos ang pag-uusap nila sa coffee shop, hindi agad umuwi si Don Alejandro. Sa loob ng sasakyan niya, nakatanaw siya sa ilaw ng lungsod habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga detalye ng nakaraan. Ang pangalan ni Lydia, ang edad ni Mara, ang mga salitang mayamang pamilya na tumutol. Para siyang bumabalik sa panahong pilit niyang ibinaon sa ilalim ng responsibilidad at ambisyon. 23 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya ang kilalang negosyante na tinitingala ngayon. Isa pa lamang siyang batang lalaki mula sa isang makapangyarihang angkan. May mga pangarap pero nakatali sa mga desisyon ng pamilya. Doon niya nakilala si Lydia. Simple, tahimik, at hindi takot magsalita ng totoo. Hindi ito nabighani sa apelyido niya. Mas mahalaga rito kung paano siya tumawa at kung paano siya makinig. Madalas silang magkita noon sa isang maliit na karinderya malapit sa universidad kung saan nag-aaral si Lydia. Hindi niya kailanman ikinahiya ang dalaga sa pamilya niya, ngunit hindi rin niya ito agad ipinakilala. Alam niyang hindi ito matatanggap. At tama nga siya. Nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila, hindi ito natuwa. May mga plano na para sa kanya. May nakatakda ng pakikipag-ugnayan sa anak ng isa pang negosyante. Hindi bagay, ayon sa kanila, ang isang simpleng probinsyana sa isang pamilyang may pangalan na kailangang panatilihin. Hindi niya malilimutan ang gabing hinarap siya ng ama niya. Tahimik ngunit matigas ang boses. Pinapili siya sa pagitan ng responsibilidad at ng babae. Bata pa siya noon, kulang sa tapang para talikuran ang lahat. Pinadala siya sa ibang bansa para pamahalaan ng isang bagong sangay ng negosyo. Bago siya umalis, nangako siyang babalik para kay Lydia. Ngunit pagbalik niya makalipas ang ilang buwan, wala na ito sa dati nilang inuupang kwarto. Wala na rin sa universidad. Wala ring malinaw na sagot ang mga kakilala nito. Parang naglaho na lang ito. Hindi niya alam na buntis si Lydia noong panahong iyon. Habang nakahawak sa manibela, dahan-dahang pinikit ni Don Alejandro ang mga mata niya. Kung totoo ang hinala niya, may 23 taong bahagi ng buhay na hindi niya nakita. Isang batang lumaki ng walang ama, habang siya ay abala sa pagpapalago ng negosyo at pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Kinabukasan, muli niyang binuksan ang pitaka at tinitigan ng retrato. Hindi niya ito kailanman inalis. Kahit na pinapilitan siyang sumunod sa kagustuhan ng pamilya, hindi niya itinapon ang alaala ni Lydia. Ito ang paalala niya sa sarili na minsan sa buhay niya may pinili siyang hindi ipaglalaban. Samantala, sa maliit na inuupang kwarto, tahimik na nakaupo si Mara sa gilid ng kama. Hawak niya ang lumang retrato ng kanyang ina. Pinagtabi niya sa isip ang 2 larawan.
ang hawak niya at ang nasa pitaka ni Don Alejandro. Parehong mukha, parehong ngiti, ngunit magkaibang anggulo, magkaibang panahon. Naalala niya ang mga gabi na naririnig niyang may kausap sa telepono ang kanyang ina noong bata pa siya. Hindi niya inintindihan noon ang usapan, pero may pagkakataong narinig niyang sinabi nito, "Hindi na pwede. Ayaw nang guluhin ang buhay mo." Noon ay inakala niyang karaniwang away lang iyon. Ngayon, parang may mas malalim na kahulugan. Hindi siya agad natuwa sa posibilidad na maaaring may ama siyang buhay at nasa harap lamang siya. Mas nangingibabaw ang tanong kung bakit hindi siya hinanap, bakit hinayaan ng kanyang ina na mag-isang lumaban. Sa kabilang panig, buo na sa isip ni Don Alejandro ang isang bagay. Hindi siya sigurado, ngunit hindi niya na kayang baliwalain ang mga palatandaan. Kung may pagkakataong itama ang pagkukulang niya noon, hindi niya ito palalampasin. Hindi siya perpektong tao. Alam niya iyon. May mga desisyon na pinagsisihan. Ngunit hindi niya kailanman sinadya na iiwan ang babae na minahal niya. Lalong hindi niya sinadya na maaaring may anak siyang hindi niya nakilala. Sa opisina niya, tahimik niyang sinabi sa kanyang assistant na ipahinto muna ang anumang malalim na paghuhukay tungkol kay Mara. Sabi niya, ayokong masaktan siya. Kung may katotohanan man dito, kailangan naming itong harapin ng maayos. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, naramdaman niyang may mas mahalaga pa kaysa sa negosyo at reputasyon. Isang posibilidad na maaaring magbago sa kahulugan ng lahat ng kanyang naaabot. At si Mara naman, habang nakahiga at nakatitig sa kisiling, alam niyang hindi na basta pagkakahawig ang nangyari. May kwentong hindi natapos. May desisyon na ginawa ng matatanda noon na nagbunga ng katahimikan sa kanyang kabataan. Sa pagitan nilang dalawa ay nakatayo ang nakaraan. Isang pag-ibig na tinutulak, isang paghihiwalay na walang paliwanag, at isang batang lumaking walang alam kung sino ang ama niya. Ang tanong na lamang ngayon ay kung handa ba silang parehong harapin ang buong katotohanan, anuman ang maging kapalit nito. Makalipas ng ilang araw na puno ng pag-iisip, muling nakipagkita si Don Alejandro kay Mara. Hindi na sa restaurant, kundi sa isang tahimik na cafe sa labas ng business district. Hindi niya gustong magkaroon ng chismis o maling interpretasyon ng mga tao sa paligid nila. Sa pagkakataong ito, malinaw ang layunin niya. Pagdating ni Mara, may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng lalaki, ngunit ramdam niyang hindi na ito basta usapang alaala lamang. Umupo siya sa tapat nito at tahimik na naghintay. Mara, mahinahon ang boses ni Don Alejandro. Ayokong magbigay ng maling pag-asa o magbitaw ng salitang hindi ko kayang panindigan, pero hindi ko kayang baliwalain ang mga detalye. Diretso siyang tumingin sa dalaga. Gusto kong malaman ang totoo, at kung handa ka, nais kong magpa-DNA test tayo. Parang huminto ang paligid sa narinig ni Mara. Alam niyang darating sa puntong ito ang usapan, pero iba pa rin kapag malinaw nang nabanggit. DNA test? Ulit niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Hindi para patunayan ng isang hinala lamang, paliwanag ng lalaki, kundi para malaman kung may pananagutan akong hindi ko nagampanan. Kung ako ang ama mo, may obligasyon akong harapin yon. At kung hindi, mas mabuti ring malinawan tayo. Tahimik si Mara. Sa loob ng isip niya, naglalaban ang takot at pagnanais na malaman ang katotohanan. Buong buhay niya ay walang malinaw na sagot tungkol sa kanyang ama. Ngayon, nasa harap niya ang posibilidad. Ngunit kasabay nito ang pangamba. Paano kung totoo? Paano kung hindi? Ayaw kong isipin na may utang ka sa akin dahil mayaman ka. Mahina niyang sabi. Ayaw kong isipin ng tao na kaya lang ako lalapit dahil may makukuha ako. Umiling si Don Alejandro. Hindi pera ang dahilan ko,
Kung pera lang ang usapan, mas madali ang buhay ko kung hindi ko ito gagalawin. Pero hindi ko kayang isang tabi ang posibilidad na may anak akong lumaking walang ama dahil sa mga desisyong hindi ko ipinaglaban noon. Matagal bago sumagot si Mara. Sa huli, tumanggo siya. Gusto ko ring malaman, sabi niya, kahit masakit. Hindi nila minadali ang proseso. Si Don Alejandro mismo ang nag-ayos ng appointment sa isang pribadong laboratorio, ngunit siniguro niyang malinaw ang lahat kay Mara. Ipinaliwanag ang bawat hakbang, ang confidentiality at ang resulta na maaaring baguhin ng kanilang buhay. Habang hinihintay ang resulta, hindi sila nagkanya-kanyang landas. Hangsalip ay unti-unti silang nag-usap hindi bilang posibleng mag-ama, kundi bilang dalawang taong may kulang sa kwento ng kanilang buhay. Isang hapon, inimbitahan ni Don Alejandro si Mara na magmerienda sa isang simpleng karinderya sa Quezon City. Hindi ito mamamahalin, ngunit doon niya unang nakilala si Lydia. Dito kami madalas kumain noon, kwento niya, habang tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Hindi niya gusto ang mga sosyal na lugar, mas komportable siya sa ganito. Napangiti si Mara. Ganyan din po siya hanggang sa huli. Kahit minsan may nag-aalok na tulong, mas gusto niyang paghirapan ang lahat. Sa bawat pag-uusap nila, mas nararamdaman niyang ang pagkakapareho. Hindi lamang sa mukha, kundi sa mga kilos at paninindigan. May tapang si Mara na kahawig ng kanyang ina. May tahimik na dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke matapos ng ikling pag-uusap, hindi napigilan ni Mara ang tanong na matagal nang bumabagab sa kanya. Kung sakaling ikaw nga ang ama ko, bakit hindi mo kami hinanap ng mas matagal? Huminto si Don Alejandro. Hindi siya umiwas. Sumagot siya. Hinahanap ko siya sa paraang na alam ko noon, pero mas inuna ko ang takot kaysa tapang. Natakot akong kalabanin ang pamilya ko, at nang mawala siya, akala ko pinili niyang lumayo. Hindi ito palusot. Ramdam ni Mara ang pagsisisi sa boses nito. Lumipas ng halos 2 linggo bago dumating ang tawag mula sa laboratorio. Si Don Alejandro ang unang nakausap. Tahimik siyang nakinig sa kabilang linya. Hindi siya agad nagsalita pagkatapos. Kinabukasan, nagkita silang muli ni Mara sa parehong kafe kung saan nagsimula ang seryosong usapan nila. Nakaupo na ang lalaki nang dumating ang dalaga, may hawak itong sobre. Umupo si Mara at tahimik na tumingin sa kanya. Nandito na? Tanong niya. Tumanggo si Don Alejandro. Oo. Ibinigay niya ang sobre kay Mara. Mas mabuti siguro kung sabay nating basahin. Nanginginig ang mga daliri ni Mara habang binubuksan ng papel. Ang bawat segundo ay parang mas mabigat kaysa dati. Binasa niya ang resulta, ilang linya lamang. Isang malinaw na konklusyon. Konpirmado, biological match. Hindi agad siya nakapagsalita. Tinitigalin niya lamang ang papel, parang hindi makapaniwala. Ang lalaki naman ay tahimik na nakaupo, naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang reaksyon na dapat asahan. Sa loob ng kafe, sa gitna ng karaniwang ingay ng mga tao, nagbago ang mundo ni Mara sa isang iglap. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na lamang ang bilyonaryo na may hawak ng litrato ng kanyang ina. Siya ang ama niyang hindi niya nakilala sa loob ng 23 taon. Matagal na nakatitig si Mara sa papel bago niya tuluyang ibinaba ito sa mesa. Hindi siya agad umiyak, hindi rin siya agad ngumiti. Parang nabingi siya sa dami ng emosyon na sabay-sabay pumasok sa dibdib niya. Ang salitang biological match ay malinaw, walang duda, walang paligoy. Ang lalaking kaharap niya ang kanyang ama. 23 taon. Mahina niyang sabi, hindi nakatingin kay Don Alejandro. 23 taon akong nabuhay nang hindi ko alam kung sino ka. Walang sagot ang lalaki sa unang sandali. Hinayaan niyang magsalita si Mara. Alam niyang wala siyang karapatang putulin ang anumang lalabas sa puso nito. Alam mo ba kung gaano kahirap ang lumaki na laging may kulang?
Patuloy ni Mara. Tuwing may Father's Day sa school, ako lang ang walang maipakitang tatay. Tuwing may mantatanong kung ano ang apelyido ng ama ko, ang sagot ko lang ay tahimik. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata, pero hindi iyon ang mahinang pagluha na tulad noong una. Ito ay luha ng matagal na pagkakabaon ng tanong at sama ng loob. Hindi ko kayo hinanap dahil hindi ko alam na may anak ako. Sagot ni Don Alejandro, mabigat ang boses. Hindi iyon dahilan para mabura ang sakit mo, pero iyon ang totoo. Pero bakit hindi mo siya hinanap ng mas matagal? Mabilis na tanong ni Mara. Kung mahal mo ang nanay ko, bakit isang pagkawala lang ang nagpatigil sa iyo? Hindi umiwas ng tingin si Don Alejandro. Natakot ako, diretso niyang sabi. Natakot akong kalabanin ng pamilya ko. Natakot akong mawalan ng lahat. At nang hindi ko na siya mahanap, inisip kong baka iyon na ang pinili niya. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakulang. Hindi iyon perpektong sagot, ngulit hindi rin iyon palusot. Ramdam ni Mara ang pagsisisi sa bawat salita. Habang ikaw ay natatakot mawalan ng pangalan at negosyo, sabi ni Mara, kami ni Mama ay natutong mabuhay ng walang kasiguraduhan. Siya ang nagtrabaho, siyang nagtiis, siya ang umiyak ng mag-isa. Tahimik na napayuko si Don Alejandro. Alam kong wala akong maibabalik sa inyo, sabi niya. Wala akong maibabalik na oras, pero kung may pagkakataon akong itama ang natitira, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, agad na sagot ni Mara. Hindi ako lumaki para umasa sa mayaman. Hindi kita tinatrato bilang obligasyon na dapat bayaran. Mahinahong tugon ng lalaki. Anak kita, at kung hahayaan mo, gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil dapat noon pa. Sandaling natahimik si Mara. May bahagi sa kanya na gustong yakapin ang posibilidad na magkaroon ng ama, pero may bahagi ring natatakot na baka masaktan lang ulit siya. Hindi madaling burahin ang 23 taon ng kawalan. Hindi kita kayang tawaging tatay agad, tapat niyang sabi. Hindi ko rin hihilingin yon, sagot ni Don Alejandro. Kung ano ang komportable ka, doon tayo magsisimula. Huminga ng malalim si Mara. Gusto kong subukan, sabi niya sa huli. Pero hindi ito magiging instant. Hindi ito parang pelikula na biglang masaya na ang lahat. Hindi ko rin gustong maging ganon. Mas gusto kong pagdaanan natin ang proseso kahit mahirap. Sa mga sumunod na araw, hindi agad nagbago ang takbo ng buhay ni Mara. Pumasok pa rin siya sa trabaho. Nag-commute pa rin siya pa uwi. Hindi niya ibinulay agad sa kapatid niya ang buong detalye. Kailangan muna niyang intindihin ang sarili. Samantala, si Don Alejandro ay hindi rin gumawa ng engranding anunsyo. Hindi siya naglabas ng pahayag. Hindi niya ipinaglalandakan na may anak siya. Sa halip, tahimik siyang naghintay sa bawat pagkakataong ibinibigay ni Mara. Isang hapon, inimbitahan siya ni Mara sa maliit nilang inuupahang bahay. Hindi ito malaki at hindi ito perpekto, ngunit iyon ang mundong kinalakihan niya. Hindi siya nahiyang ipakita iyon. Tahimik na tumingin si paligid si Don Alejandro. Nakita niya ang lumang electric fan, ang maliit na mesa at ang litrato ni Lydia na nakasangit sa dingding. Lumapit siya rito at sandaling pinagmasdan. Hindi niya ako kinamuhian. Mahina niyang sabi, parang sa sarili. Hindi niya ako siniraan sa amin, sabi ni Mara. Hindi ka niya ipininta na masama, ngunit hindi ka rin niya ipinaglaban sa amin. Masakit ang katotohanan, ngunit iyon ang totoo. Sa huli, bago siya umalis, tumingin siya sa kanyang diretsyo. Bibigyan kita ng pagkakataon, sabi niya. Pero hindi dahil mayaman ka, kundi dahil gusto kong malaman kung anong klasing tao ka. Tumanggo si Don Alejandro. Iyon lang ang hinihiling ko. Hindi pa sila mag-ama sa pakiramdam. Hindi pa sila buo. Ngulit sa gitna ng galit,
pagsisisi at takot, may maliit na puwang na nabuksan. Isang pagkakataong unti-unting buuin ang relasyong dapat sana ay noon pa nagsimula. Hindi nagtagal ay may nakapansin sa madalas na paglabas ni Don Alejandro sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mara. Sa mundo ng negosyo, bihira ang isang tulad niyang tao na walang kasamang press o kasosyo kapag lumalabas. Isang larawan lamang nakuha mula sa malayo ang kumalat sa social media. Isang bilyonaryo na kausap ang isang simpleng waitress sa labas ng cafe. Walang malinaw na konteksto, pero sapat iyon para magsimula ang mga bulong. Sa loob ng restaurant, may ilang kasamahan si Mara na napansin ang pagbabago. May mga tumitingin ng may pagtataka. May nagbibirong baka raw may lihim siyang koneksyon. Hindi niya agad ipinaliwanag ang totoo. Hindi pa siya handa. Sa social media, may ilang pahina na naglabas ng haka-haka. May nagsabing bagong girlfriend daw ng negosyante ang waitress. May nagsabing baka isa lamang itong publicity stunt. May ilan ding nagkomento na swerte raw ang dalaga. Parang naging kwento ng masa ang pribadong bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Mara ang presyon ng pagiging konektado sa isang kilalang tao. May mga customer na tahimik na nagmamasid sa kanya. May mga mata na tila naghahanap ng dahilan para husgahan siya. Isang gabi, matapos ang shift niya, tahimik siyang umupo sa locker room at tinitigan ang sarili sa salamin. Hindi ito ang gusto ko, mahina niyang sabi sa sarili. Hindi niya inihiling ang ganitong atensyon. Gusto niya lamang ng sagot tungkol sa kanyang ama. Hindi niya inasahang magiging usap-usapan iyon ng iba. Samantala, hindi nakaligtas sa mga tenga ni Don Alejandro ang mga balita. Tinawagan siya ng isa sa mga kaibigan niya at pabirong nagtanong kung may bago raw ba siyang inspirasyon. Ngunit sa halip na magalit, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kahirap ang posisyon ni Mara. Nakipagkita siya rito kinabukasan, hindi sa isang mamahaling lugar, kundi sa isang simpleng bakery malapit sa bahay ng dalaga. Alam kong hindi mo gusto ang atensyong ito, agad niyang sabi. Kung gusto mong umatras, mauunawaan ko. Umiling si Mara. Hindi ako umatras dahil sa chismis, sagot niya. Pero ayokong isipin ng tao na dahil mayaman ka, bigla na lang akong magbabago. Hindi kita pipilitin na baguhin ang buhay mo, sagot ni Don Alejandro. At hindi ko rin ipagkakalat ang relasyon natin kung hindi ka handa. Sa halip na maglabas ng pahayag o ipangalandak ang katotohanan, pinili ni Don Alejandro ang katahimikan. Hindi niya ginawang palabas ang pagtulong niya. Hindi niya inanyayahan ng media sa anumang pagkikita nila. Sa pribadong paraan, tinulungan niya ang kapatid ni Mara sa pagproseso ng scholarship application para sa college. Ngunit malinaw ang usapan nila. Hindi iyon utang na loob. Hindi iyon kapalit ng pagtanggap. Tulong iyon ng isang ama na nais makabawi, kahit kaunti. Nang malaman ng kapatid ni Mara ang katotohanan, hindi agad ito nagsalita. Tahimik lang itong tumingin kay Don Alejandro. Kung noon ka pa dumating, baka iba ang buhay namin, sabi nito. Walang galit sa tono pero may bigat. Oo, sagot ng lalaki. At iyon ang dala kong pagsisisi. Sa mga sumunod na linggo, mas nakilala siya ng pamilya ni Mara hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking marunong makinig. Hindi siya nagdala ng magarang sasakyan tuwing bibisita. Hindi siya nagbida ng mga koneksyon.
Nakaupo lang siya sa maliit na salas, umiinom ng instant coffee, nakikinig sa mga kwento tungkol kay Lydia. Habang patuloy ang ingay sa labas, sa loob ng maliit na tahanan ay unti-unting nabubuo ang isang tahimik na relasyon. Hindi nagmadali si Don Alejandro na baguhin ang estado ni Mara. Hindi niya ito inalis sa trabaho. Kung saan ka komportable, dun ka muna, sabi niya. Hindi ko gustong isipin mong may utang ka sa akin. At si Mara naman, sa kabila ng mga komento ng iba, pinili niyang pagpatuloy sa kanyang dating routine. Pumasok pa rin siya sa restaurant, tinapos ang mga shift ng maayos. Hindi niya ipinagmalaki ang apelidong maaari na niyang gamitin. Sa gitna ng tsismis at presyon, may malinaw na desisyon silang dalawa. Unahin ang relasyon bilang ama at anak bago ang anumang yaman o legal na dokumento. Sa isang tahimik na gabi, habang pauwi si Mara mula sa trabaho, nag-message si Don Alejandro. Isang simpleng tanong lamang, "Kumain ka na ba?" Napangiti siya. Simple, walang drama, walang palabas. At sa simpleng paraan na iyon, unti-unting napalitan ng tiwala ang takot. Sa kabila ng mata ng publiko, mas pinili nilang buuin ang relasyon sa loob ng katahimikan. Dahil para kay Mara, hindi niya kailangan ng engranding pagkilala. Ang kailangan niya ay isang ama na mananatili. Habang unti-unting nagiging maayos ang relasyon nila sa pribadong paraan, hindi ganun kasimple ang nangyayari sa kabilang panig ng buhay ni Don Alejandro. May mga taong matagal nang umaasa sa posisyon niya. Mga kamag-anak na sanay sa sistema ng mana, sa mga nakasanayang pangalan na nakalista sa mga dokumento. Nang makarating sa kanila ang balitang may isang dalagang posibleng legal na anak ng negosyante, hindi iyon sinalubong ng pananahimik. Isang umaga, pinatawag si Don Alejandro ng kanyang nakatatandang kapatid sa ancestral house ng pamilya. Hindi ito formal na pulong ng negosyo, ngunit malinaw na may pag-uusapan. Sa loob ng malaking sala, naroon ang ilan sa mga kamag-anak na may direktang interes sa kumpanya at sa hinaharap ng mga ari-arian. "Balita namin may kinikilala kang anak," direksong sabi ng isa sa mga pinsan niya. "Sigurado ka ba riyan?" Tahimik na tumayo si Don Alejandro sa gitna ng sala. "Hindi ito chismis. May DNA test. Siya ang anak ko." Nagkatinginan ang mga naroon. May halong pagkabigla at pag-aalala sa mga mukha. Hindi dahil sa moral na usapin, kundi dahil sa posibleng epekto nito sa hatian ng kayamanan. "Bigla na lang lalabas na tagapagmana?" Tanong ng isa pa. "Paano kung may motibo lang ang dalaga?" Hindi nagbago ang tono ni Don Alejandro. Hindi siya lumapit sa akin. Ako ang lumapit sa kanya. At hindi niya kailanmang hiningi ang pera ko. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadaling mawawala ang pagdududa. Sa mundo ng mga taong nasanay sa kapangyarihan, bihirang paniwalaan ang simpleng intensyon. Samantala, sa restaurant, napansin ni Mara ang kakaibang tingin ng ilan sa mga kasamahan niya. May isa na tahimik na nagtatanong kung totoo bang may koneksyon siya sa isang bilyonaryo. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin siya nagdetalye. "May personal lang kaming usapan." Maikli niyang sagot. Sa loob niya, malinaw ang isang desisyon. Hindi niya hahayaang isipin ng kahit sino na umaasa siya sa kayamanan. Patuloy siyang nagtrabaho ng mas maayos pa kaysa dati. Dumating siya ng mas maaga sa shift, tinapos ang mga gawain ng walang reklamo. Ayaw niyang maling dahilan ng apelido para pagdudahan ng kanyang kakayahan. Isang gabi, inimbitahan siya ni Don Alejandro sa opisina nito para pag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi iyon engrande, isang tahimik na pag-uusap lamang. "Gusto kong ayusin ang legal na pagkilala sa iyo, hindi para sa media, hindi para sa imahe, kundi para sa seguridad mo sa hinaharap." Napatingin si Mara sa kanya. "Kung gagawin mo iyan, hindi ibig sabihin na kailangan kong umalis sa trabaho ko."
Hindong-hindi. Ayokong isiping may kapalit ang pangalan ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo para maging buo, sagot ni Mara. Kung kikilalanin mo ako, gawin mo iyon dahil anak mo ako, hindi dahil sa presyon ng pamilya mo. Tumanggo si Don Alejandro. Iyon ang dahilan. Sa kabila ng intriga, mas lalo pang tumibay ang respeto niya sa dalaga. Hindi ito nagbago ng kilos, hindi ito humingi ng bahagi sa negosyo, hindi ito nagpakitang gilas sa harap ng iba. Nang minsang makasalubong ni Mara ang isa sa mga kamag-anak ni Don Alejandro sa lobby ng opisina, ramdam niya ang malamig na tinging. "Magaling ka," sabi nito nang may bahid ng pagdududa. "Sa panahon ngayon, marunong nang pumili ng tatamaan ng mga tao." Hindi siya nagalit, hindi rin siya umatras. "Hindi ako pumili," sagot niya ng mahinahon. "Hindi ko piniling lumaki walang ama at hindi ko rin pinili ang apelidong iyan." Walang naisagot ang babae. Sa loob ng kumpanya, nagsimula ng ihanda ng legal team ang mga dokumento para sa formal na pagkilala kay Mara bilang anak. Hindi ito madali. May mga proseso, may mga pagtututol, ngulit malinaw ang posisyon ni Don Alejandro. Isang gabi, habang naglalakad sila sa park, tahimik na sinabi ni Mara, "Alam mo, kahit hindi mo ako kilalanin sa papel, anak ko pa rin ako. Ang mas mahalaga sa akin ay kung paano mo ako tratuhin." Huminto si Don Alejandro at tumingin sa kanya. "Hindi ko hahayaang questionin ang pagkatao mo dahil lang sa pera. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay maituwid ang pagkakamaling hindi ko naitama noon." Sa gitna ng intriga at pagdududa, mas lalo nilang pinili ang katatagan kaysa emosyon. Hindi naging madali ang proseso, ngunit malinaw sa kanilang dalawa na hindi ito laban para sa mana. Ito ay laban para sa pagkilala at para sa karapatan ng isang anak na mabigyan ng pangalan, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi parang patunay na may ama siyang handang panindigan siya. Isang linggo matapos maisubmite ang mga dokumento para sa legal na pagkilala, tahimik na inimbitahan ni Don Alejandro si Mara na samahan siya sa isang lugar na matagal na niyang gustong balikan. Hindi ito mamahaling restaurant o opisina ng abogado. Isang simpleng sementeryo sa Quezon kung saan nakahimlay si Lydia. Maaga silang dumating, hindi maraming tao. May dalang puting bulaklak si Don Alejandro, habang si Mara naman ay may maliit na kandila. Habang naglalakad sila papunta sa puntod, ramdam ni Mara ang kakaibang bigat sa dibdib. Ilang taon na rin siyang hindi nakabalik dito dahil sa trabaho at responsibilidad. Ngunit ngayon, may kasama na siya. Huminto sila sa harap ng marmol na lapida. Nakaukit ang buong pangalan ng kanyang ina at ang mga taon ng kanyang buhay. Tahimik na inilapag ni Don Alejandro ang bulaklak at tumingin sa pangalan. "Matagal kitang hinanap," mahina niyang sabi, hindi kay Mara kundi sa lapida. Pero hindi sapat ang paghahanap kung kulang sa tapang. Nakatayo si Mara sa gilid, tahimik na nakikinig. Hindi niya inasahang magsasalita ang lalaki ng ganoon. Walang audience, walang media, walang palakpakan. Isang lalaking may pagsisisi at isang puntod na hindi na makakasagot. "Hindi ko alam na may anak tayo," patuloy niya. "Kung nalaman ko lang, hindi ako titigil. Hindi ko hahayaang lumaki siyang walang ama." Naramdaman ni Mara ang pag-init ng mga mata niya. Hindi ito luha ng galit, hindi rin ito luha ng husay. Ito ay luha ng pagkilala. Sa unang pagkakataon, may taong umamin sa sakripisyo ng kanyang ina. Hindi lamang siya ang nakakaalala kung gaano ito katatag. "Hindi ka niya siniraan," mahina niyang sabi, pero hindi ka rin niya ipinaglaban. Siguro pagod na rin siya. Tumanggo ang lalaki. "At ako ang mas dapat na napagod sa laban, pero pinili kong sumunod noon." Tahimik silang nag-alay ng kandila.
Ang hangin ay banayad, parang may sariling ritmo ang paligid. Walang engranding esena, walang dramatikong musika. Ngunit sa loob ni Mara, may bahagi ng sugat na unti-unting nagsasara. Matapos ng ilang sandali, umupo sila sa isang bench malapit sa puntod. Hindi sila agad nagsalita. Pinanood lamang ang paglipas ng ilang taong nagdadalaw din sa kani-kanilang mahal sa buhay. Hindi ko alam kung paano maging ama sa'yo. Sa wakas ay sabi ni Don Alejandro. Hindi ko rin alam kung paano magkaroon ng ama, sagot ni Mara nang may bahagyang ngiti. Nagkatinginan sila. Sa simpleng palitan ng salita, may pag-amin ng kahinaan. Hindi sila eksperto sa relasyong ito. Pareho silang nag-aaral. Hindi ko kailangang punuan ng lahat ng nawala. Hindi mo kayang ibalik ang mga taon, pero pwede mong panindigan ang ngayon. Tumanggo ang lalaki. Iyon ang gagawin ko. Sa pag-uwi nila, mas tahimik ang usapan ngunit mas magaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, hindi na puro tanong ang bumabalot sa relasyon nila. May konkretong hakbang na nagawa na sila. Hindi para sa papel, hindi para sa mana, kundi para sa alaala ng babaeng naging tulay sa kanilang dalawa. Makalipas ng ilang araw, opisyal nang kinilala si Mara bilang anak ni Don Alejandro sa legal na dokumento. Hindi ito ginawang press release, walang malaking selebrasyon. Ngunit para kay Mara, sapat na ang tahimik na pirmahan sa loob ng opisina ng abogado. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain ng simpleng almusal sa maliit na kainan malapit sa bahay niya, napansin ni Mara ang kakaibang gana sa dibdib niya. Hindi perpekto ang lahat. May mga kamag-anak pa ring nagdududa. May mga tao pa ring bulong ng bulong. Ngunit hindi na iyon ang sentro ng kanyang mundo. Tay, mahina niyang tawag, halos hindi niya malaya na lumabas ang salita. Napatingin sa kanya si Don Alejandro, tila nabigla sa unang pagkakataon na narinig niya iyon. Sandali siyang ngumiti. Salamat, sagot niya. Hindi mahaba ang paliwanag, pero puno ng kahulugan. Hindi yon instant na paghilom, hindi nabura ang sakit ng nakaraan, ngunit sa puntod ng kanyang ina at sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Mara na may bahagi ng pagkatao niya ang sa wakas ay nabigyan ng pangalan. At sa tabi niya, may lalaking handang panindigan ang papel na matagal nang nakalaan sa kanya. Makalipas ang isang taon, malaki ang ipinagbago ng buhay ni Mara. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ng marami. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa parehong restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit hindi na siya basta waitress. Dahil sa sipag at maayos na performance record, na-promote siya bilang floor supervisor. Hindi iyon dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa consistent na trabaho, sa paraan ng pakikitungo niya sa mga kasamahan at sa kakayahan niyang humawak ng pressure. Marami ang nagulat nang hindi siya agad umalis sa trabaho matapos maging legal na anak ng isang bilyonaryo. May ilan pa ring nagbubulong na baka nagpapakumbaba lang siya. Ngunit ang mga nakakatrabaho niya araw-araw ang nakakaalam ng totoo. Siya pa rin ang unang dumarating sa shift. Siya pa rin ang huling umaalis kapag may kailangang ayusin. Hindi nagbago ang tono ng boses niya sa pakikipag-usap sa mga bagong staff. Sa loob ng isang taon, mas naging natural ang relasyon nila ni Don Alejandro. Hindi na awkward ang mga pag-uusap. Hindi na pilit ang mga lakad. May mga simpleng routine na silang dalawa. Isang beses sa isang linggo, sabay silang nag-aalmusal sa maliit na kainan malapit sa bahay ni Mara. Hindi iyon para magpakitang gilas, kundi para sa normal na sandali na dapat noon pa nila naranasan. Natuto si Don Alejandro na makinig sa mga kwento ng anak niya tungkol sa trabaho, sa reklamo ng customer, sa saya kapag maayos ang takbo ng gabi. At si Mara naman ay unti-unting naging komportable na magbahagi ng opinyon tungkol sa negosyo ng ama niya. Hindi bilang tagapagmana,
kundi bilang taong may sariling pananaw. Ang kapatid ni Mara ay nakapagsimula na rin sa kolehiyo sa tulong ng scholarship. Hindi ito ginawang utang na loob, hindi rin ipinangalandakan. Tahimik lamang na sinuportahan ni Don Alejandro ang pag-aaral nito, tulad ng isang ama na nais makita ang kinabukasan ng mga anak. Hindi na ganoon kalakas ang ingay ng media. May mga bagong balita na umagaw sa atensyon ng publiko. Ngunit sa loob ng pamilya, mas malinaw na ang pagkilala kay Mara. Hindi man lahat ay bukas ang puso, malinaw ang posisyon ni Don Alejandro. Hindi na siya kailanman magtatago pagdating sa anak niya. Isang hapon, habang nasa opisina si Don Alejandro, inimbitahan niya si Mara na umakyat sa rooftop ng building. Tahimik ang lugar, tanaw ang skyline ng lungsod. Doon niya unang inamin ang buong pagsisisi niya noon. Doon din niya sinabi na hindi niya kayang burahin ang nakaraan, pero handa siyang maging mas mabuting ama sa kasalukuyan. Hindi ko hinihiling na maging perpekto ang relasyon natin, sabi niya. Ang mahalaga, totoo. Napangiti si Mara. Hindi ko rin kailangan ng perpektong kwento, sagot niya. Ang kailangan ko lang ay hindi na ako magtanong kung sino ang ama ko. Sa sandaling iyon, naalala niya ang gabing una niyang nakita ang litrato sa pitaka. Ang tahimik na pagluha, ang pagkalito. Hindi niya akalain ng isang simpleng larawan ang magiging tulay sa paghihilom ng matagal na sugat. Hindi pera ang nagpaiyak sa kanya noon. Hindi yaman, kundi ang pagkilala na may bahagi pala ng pagkatao niya ang matagal nang naghihintay na mabuo. Isang gabi, bago matulog, binuksan ni Mara ang kahon sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang lumang litrato ng ina niya at inilagay ito sa tabi ng bagong picture na kuha nila ni Don Alejandro sa simpleng almusal. Hindi iyon enggrande. Wala silang mamahaling backdrop. Ngunit pareho itong may ngiti na hindi pilit. Ma, mahinang bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Hindi na sayang ang paghihirap mo. Sa kabilang panig ng lungsod, tahimik ding nakaupo si Don Alejandro sa kanyang study room. Hawak niya ang parehong lumang litrato ni Lydia. Ngunit, ngayon, hindi na ito lamang paalala ng pagkukulang. Isa na itong paalala na may pagkakataon palang itama ang natira. Sa loob ng isang taon, natutunan nilang hindi sapat ang dugo para maging pamilya. Kailangan ng paninindigan, kailangan ng presensya, kailangan ng araw-araw na pagpipili sa isa't isa. At sa simpleng pag-uusap, sa tahimik na pagdalaw sa puntod, sa mga almusal na walang media, unti-unting nabuo ang relasyon na dapat noon pa nagsimula. Hindi naging perpekto ang kanilang kwento, ngunit naging totoo ito. At para kay Mara, iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan na maaring iwanan ng isang bilyonaryo.